Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. So magandang araw mga kalapatids, magandang araw mga ka-advance Havis. So welcome sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lee. So today po ang ating special guest po, isa sa mga legendary passers po ng Philippine Home and Pigeon Club Association at isa sa mga tinitingala sa larangan ng pag-iibot ay wala pong iba kundi si Boss Rezo. Ang kinikilala, Yan. King of the North and King of the South. Mga ka-hobbyist sa mundo ng pigeon racing. Ngayong araw ay kasama natin ang isa sa mga kinikilalang haligi ng tagumpay sa Philippine Homing Association. Isa siyang top pigeon fancier champion sa PHA na may mahabang listahan ng panalo at napatunayang husay sa pagpapalipad at paghubog ng mga kampiyon na kalapati. Ipinapakilala namin sa inyo, Rezo, the living legend. Yes. Thank you. Ayan. Thank you po Thank sa you. pag-unlock ko sa aming podcast with Boss Yeah, Jaime. it's an honor. Okay. Really. Ayan po. So, Before I start, Happy New Year sa inyo lahat. Ayan Happy po, New Happy New Year. So, Happy New Year po sa inyo lahat. So, ito po ang aming unang episode for this year 2026. So, ito po, may mga nakaredy po tayong questions para po sa ating, mga nakuha po natin mga questions sa ating mga viewers po natin. And then, itatanong po natin yung later on with Boss Rezo. Sir, kamusta na po yung team po ninyo ng PHA, North and South? Yung Yung South po natin ngayon. okay lang. But meron din nawawala because of the weather. Yes. No? Especially this time, yung January, paulan yung bandang Quezon eh. Yes, yes. So, kung hindi manilid yung mga ibon, nawawala. No? Meron din kasi. Kung sa akin mawawala din sa kanila. Pare-pare lang kami. Yes. Dami rin naman. Tama nga. Oo. Kasi boss, ngayon nag-start po ng January 1 hanggang sobrang maulan ng around Quezon, sobrang ulan. Yun nga eh. Kaya po pag nag-train ka po ba kayo, sir, or ano? Hindi ako makapag-self-train kasi maulan. Yes. Sayang lang ang biyahe. Biro mo, manggagaling ako ng Angeles, going to Manila, and then pick up the birds, going to Quezon, pabalik pa sa Angeles. Kayo po ba mismo yung Hindi, may driver ako. Ba't babalik sa Angeles? Kasi yung driver ko, hindi na natutulog sa Quezon City. Nasa Angeles siya eh. Okay. So, matindi. Okay. Pricey. Okay, sir. So ito yung unang questions natin. So pagka namimili tayo ng European lines, anong physical needs yung tinitignan ninyo para masiguro na kaya nila tumagal sa init at humidity ng karera dito sa atin? Kasi since yung mga ibon natin na ina-acquire from Europe, iba yung weather doon. Ano po Okay, yung- first, well-bred sila. Coming from an Olympian bird or an ace bird. Both father and mother. No? Then, pagdating dito, unang-unang titingnan ko yung size ng ibon. Pag malaki, definitely they are good for the soup. Gusto kong maliit o medium size and then i-cross ko sa ibon ko. No? Ngayon, pag nagte-training na, pag makikita mo naman pag umuwi, pag malambot, hindi kaya, hindi tatagal sa akin. No? Okay. No? Maselan ako sa ibon. Honestly, masyado ako maselan sa ibon. Hindi basta ibon pwede sa akin. Hindi basta imported bird pwede sa akin. No? Definitely. Kailangan binili mo siya. Mag-improve dapat. Hindi pampaganda na. So ano po yung tinitigan yung criteria sa ibon? So, physical pa po muna o bago pedigree or pedigree bago physical? Both sabay. So, Dapat well-bred siya. Tapos yung nanay, tatay, coming from an ace or Olympiad bird. Pero pag import mo, hindi mo malalaman ang confirmation. Yeah. No. Most of the time, every year nasa Europe ako eh. No? So Because doon of sa baboy. Okay. No? Okay. Maghahanap ako ng baboy on my side trip, especially Belgium, Poland, and Germany.
may tutulong sa akin eh. Okay. So, yun ang malaking advantage. So you ko. mean you physically beat? Oo. So siya na Yung gusto ko. Namimili. Oo. Okay. And then sometimes kukuha ko sa pipa, herbot, o kay EPA. No? Marami silang, lalo na kay pipa, very strict sila. Yes, yes. No? But you need to pay. Yes. Really. Opo. Di ba? Talaga may pera. Oo. Okay. So, ito po, ang second questions po natin. Kapag i-introduce kayo ng bagong bloodline, ano yung usually na hinahanap niyo para masabing worth keeping siya? And then, gaano karaming chances, season or generation ang binibigay ninyo bago gumawa ng final decision at ano ang mga non-negotiable factors na mapupush sa inyo para hindi gamitin yung bloodline na inyo? First, gusto ko mabilis, consistent, no? Pag wala yun, hindi ko siya kukunin. Even though na masasabi natin, mainit dito, mahirap dito, Yes. kailangan maka-deliver sila. Okay. No? Susunod, i-cross ko sa ibon ko eh. No? Either babae o lalaki, gagamit ako ng isang local eh. I-cross ko. Dapat, Pero suppose nag-prepare po kayo ng both parents is important. Or kailangan... madalang akong gaganon. Pagka maiipit na lang ako, Mm-mm. no? But most of the time, one is imported, one is local. Okay. Kaya kailangan makapag-deliver na siya eh. No? With regards po sa breeding po ninyo, kino-consider niyo po ba yung pag-prepare po ng eyesight? No. Okay. No. Hindi ako mahilig sa eyesight at hindi ako naniniwala sa eyesight. Kasi mas siguro titignan ko yung pakpak ng ibon. Okay. No? Ang ibon lumilipad, hindi mata tinitingnan eh. Okay. So yung confirmation ng feathers po. Oo. So ano po yung mga gusto niyo? Mahaba po yung feathers? Yung mga bilugan? O mapalapad Hindi. o what? Ah, Nafe-feel mo na. mo. Kasi minsan mahirap sabihin, mahirap i-explain eh. Sa experience, mapipil mo na eh. Basta pag hawak ko ng ibon, alam ko may pag-asa ako, wala akong pag-asa. No? Ito, siguro, hindi sa pagmamayabang. Maraming kumukuha ng ibon sa akin, maraming bumabalik. Yes. They can deliver the results. Sir, ito ang ating third question. Sir, delikado ang overtraining. Paano ninyo ba na-detect or na-overtrain ang ibon bago pa bumaksak yung performance niya? May mga hidden sign ba kayong tinitingnan? Alam mo, kasi kami, dahil may Lokman tayo, Yes. titignan namin yung ibon. Kampakot, galing ako ng Angeles. Pag uwi ko sa Manila, alas 7 na ng gabi. Opo. No, most of the time, nakapahinga na ibon. Mm. Pag-akyat ko, hindi nang gumagalaw yan eh. No? Yung sinasabi mong overtrain o pagod na yung ibon, Opo. mahinang kumain. Okay. No? Kala mo, basta mahalata mo pagod siya. No? Iba naman yung may tama ng cancer, respiratory. Pag binitawan yun, nasa kapitbahay lang, nakadapo na. Hindi nalilipad yun. Okay. No? Pagdating ng linggo, babay ka na. Ano na yun? Yung overtrain, ganun din. Kailangan magpahinga. So pag kayo mga ganun, boss, kina-quarantine pa po ba? Iniwala niyo siya sa team? Hindi na. Hindi na. Kasi sa style ko, pagka isa pinahinga ko, lahat papahinga ko na sila. Oo. Para equal. Oo. Okay. Para sabay-sabay. Sabay-sabay. So pag nagtitreat po ba kayo ng ibon, sa flock po lahat? Oo, lahatan. Lahat. Lahatan. More on tablet or sa tubig pula? Tubig. Tubig pula Oo. ang pirata. Oo. Pagdating po sa, ganun din po sa risk proper po natin, ganun din po lahat po tubig ang tira. Puro tubig. Okay. Ngayon, minsan, lalo na pagka nagtitraining na, ayaw ko nang gumamit ng antibiotic. Meron eye drops o especially one eye cold. But at the moment, yung one eye cold, hindi one eye cold, mahirap siyang gabutin. Opo. No? May mga ganun nga boss ngayon. No. Tinanong ko sa mga veterinarian, mga pigeon veterinarian sa Belgium. Sabi niya, itapon mo na yung ibon. Maghahawa lang yan. Hindi mo na magagamot yan. Okay. No?
And then, last year, na-encounter ko dito. No? Nagta-training ng North, tapos meron na. Tapos ginagamot ko, hindi ko siya makuha. Pag kayo mga ganun po, kasama pa rin siya sa training? Hindi, alisin ko na. Ay, naalis Oo, po. baka magkagat. So, kinakal niya po? Or... Hindi, iuwi ko na ang irin. Ay, inuwi niya po. Yes, okay. Okay, so next question po natin. Pag alam ninyong magiging hard weather o bakbakan ng lipad sa release day, ano agad ang binabago ninyo sa feeding at motivation? May mga special adjustment ba po ba kayong ginagawa? Okay. First, paano mong i-adjust yung pagkain?